Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article sa TNT Abante. Wish ng taga-Palasyo, especially Auntie Claire. Ito, title, Wish ng Palasyo, Next President sana katulad ni PBBM. Ay, nako. Isang leader na lumalaban sa katiwalian. Tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nais ng Malacanang na susunod na maging presidente sa bansa. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro upang magpatuloy ang paglaban sa katiwalian at malinis na bureaucracy. Ay, nako. Kanina lumabas na yung ebidensya. Exchanges of text messages between the President and former USEC Adrian Bersamin. Yung nayulat na bagman ng Pangulo. Nagdi-deliver ng mali-maleta. Abangan nyo yan. Pasabog ni Congressman Libeste. Mayroon pa daw affidavit ni ni Adrian Bersamin. Baka hawak ngayon ni Libeste. Baka ito na yung pasabog na hindi na nila makayanan. Magsasalita ang di umano'y bagman ng Pangulo. Lumalaban sa katiwalian. Ay, nako. Ayon kay Castro, kung hindi maaksyonan ang katiwalian sa bansa ay makakaapekto ito sa ekonomiya at walang mangyari sa Pilipinas. Umaksyon naman lagi ang presidente. Di ba nung sona niya, July last year, mahiya naman kayo! Umaksyon na. Ano yung mga ICI, kung ano-ano dyan. Anong nangyari sa ekonomiya? Lalong lumagapak. Kaya bakit? Ang aksyon ng Pangulo, lumalabas, pakitang tao. Sabi nga ni Congressman De Lima, intermission number lang ang ICI ni PBBM. Palabas lang. Sabi ng Makabayan Black. Hindi niya na pwedeng lokohin ang taong bayan sa sinasabi ninyo, Auntie Claire, na lumalaban ang Pangulo sa katiwalian. Dahil sabi ni Congressman Tino, ang big fish, ang utak, sa katiwalian ay ang Pangulo mismo. Sana, sa susunod na eleksyon, yung kagaya ng Pangulo, ang mahalal para hindi na mamamayagpag yung mga naglulustay at mga gumagasta ng pundo ng bayan na pansarili lamang. Ayos ka, Auntie Claire. Sinabi ni Castro na si Pangulong Marcos lamang ang matapang na nagpaimbestiga ng napakalawak na pang-abuso sa pundo ng bayan. Kaya dapat ay magtuloy-tuloy ang paglaban sa katiwalian sa susunod na administrasyon. In the first place, Auntie Claire, kung marunong pa ang inyong Pangulo, dapat hindi sana nangyari ito. The fact na under his administration nangyari yung pinakakurap na budget, nangyari yung talamak na corruption, it speaks of his leadership. Mahina po ang Pangulong Marcos Jr. Kaya sabi ni Senator Lacson, ang Pangulo kailangan niya ng bastonero, yung may kinakatakutan. Kasi sabi ni Senator Lacson, sa sobrang bait ng Pangulo, inaabuso siya ng mga nakapalibot sa kanya. Yan po ang realidad. Huwag nyo nang utuin ang taong bayan kasi nga makikita nyo sa mga surveys, Auntie Claire, na isinusuka na ng taong bayan ng Pangulo dahil negative na ang kanyang net trust satisfaction rating. Sinong may Pangulong ganyan? Siya na po, ang Pangulo na, ang pinaka-most unpopular presidents in our history dahil midterm pa lang ngayon, negative na ang kanyang trust rating. How much more kung papaalis na siya? Tapos sabihin nyo,
hero pa siya dahil siya ang whistleblower. In your dreams, we were not born yesterday. Nabuking na lang siya dahil sa mga expose ni na Mayor Magalong, ni Senator Lacson nung nagsisimula pang 20th Congress, ng mga privilege speech ni Lacson, nabuking. Kaya no choice ang Pangulo, kundi ayun na, nagpa-imbestiga kunuhay, ICI. O anong nangyari sa inyong ICI? Itinago nyo ang investigasyon ninyo, hindi makita ng taong bayan. Ilocos Norte, ayaw nyong puntahan. Mabuti na lang, mayroong vlogger na masipag, matapang, pinuntahan, iblinag. Kaya kitang-kita namin yung mga nakatiwangwang, mga substandard na ghost, hindi naman ghost, flood control project sa Ilocos Norte. Leyte, napuntahan nyo na ba? ICI, wala. Selective po ang inyong investigasyon. Davao, ang bilis ninyong mag-imbestiga. Wala naman kayong makitang mali. So, sino ang katulad ni Presidente Marcos na pwedeng mag-presidente next year? John B. Crimolia, good luck. Martin Romualdez, good luck. Sino pa? Risa Ontiveros, good luck. Sino ang pinakamalakas na kandidato sa 2028? Alam nyo po yun, Auntie Claire, si VP Sara. Kaya magdasal na kayo, lumuhod na kayo sa lahat ng dapat nyong luhuran para hindi magiging presidente si VP Sara. Kasi pag nagpresidente na siya sa 2028, alam nyo na kung saan kayo. Ay, nako. Impeachment. Sige. Galingan nyo ang impeachment ni VP Sara. Sana makakuha kayo ng 1/3 ng mga congressmen na mag-endorse sa kanya sa Senado para matuloy na ang bloodbath. Gustong-gusto na namin makapanood ng bloodbath sa impeachment trial ni VP Sara. Galingan nyo lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning film og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa pag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si Kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duplo ko. Ug karon naman nagid si Kuya sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha. Ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Daghang salamat kayo sa nag-sponsor ani ug sa iyang mga alalay nga nag-sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta daghang pang blessings nga mabot sa pamilya
labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.